Tumayo tayo saglit at tayo ay magpe-pray. Sige nga, tayo tayo lahat. Okay, tayo tayo lahat. Tayo ay magpe-pray kanino? Kay Jesus. Okay. So tayo ngayon ay yumuko at pumikit. Pikit tayo, pe-pray tayo. Lord, salamat po sa araw na ito na kami po ay magtatapos sa aming Vacation Bible School. Pagpalain mo po ang aming mga guro, ang lahat ng nagtuturo sa amin, at ang bawat isa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, palakpakan natin si Jesus. Yan. Sige, upo muna kayo. Mami-miss nyo ba yung Bible school natin? Alam nyo, ako masaya ako. Pero, malungkot din ako. Bakit kaya? Masaya ako kasi nakikita ko kayo dito. Nakita ko na masasaya kayo at natuto kayo. 'Di ba? Natuto ba tayo tungkol kay Jesus? Okay. Ano ba ang natutuhan natin kay Jesus? Sino? Ha? Nang babasa sa libro ni Tita. Okay, magbabasa raw ng salita ng Diyos. Hello, ayan. Pero, sabi ko nga, masaya ako, pero malungkot din ako. Tanong nyo bakit? Kasi, mami-miss ko kayo. Mami-miss namin kayo. At saka, meron pa akong isang mami-miss. Sino kaya yung mami-miss natin na lagi nating nakakasama kapag memory verse? Si Sam. Hoy, si Sam. Kilala niyo ba si Sam? Mami-miss niyo ba si Sam? Nasaan na kaya si Sam ngayon, no? Ayan. Naririnig niyo ba yon? Oy, eto na pala si Sam. Hi mga bata! Hi Teacher Malu! Hello, Sam. Kamusta ka na? Sa kagaling ngayon na bansa? Galing ako ngayon sa US. Wow, ano ginawa mo sa US? Namigay ulit ako ng mga gift boxes at nagturo ng mga memory verse. Wow! Sino dito yung natuwa doon sa mga gift na na-receive nila? Yan! Masaya ba kayo nung na-receive nyo yung mga gift? Yan! Oh, Kuya Sam, ano ngayon masasabi mo sa mga bata natin? Yan. So, alam niyo po ba, Teacher Malu? Proud na proud ako sa mga bata. Kasi, nabalitaan ko, sa araw na to, magtatapos na raw sila mula sa 12 lesson nila na tinapos lang nila sa 4 na araw. Wow, ang galing, di ba? Dapat, alam nyo ba, dapat 2 linggo yung pag-aaralan nyo. Pero dahil sa galing nila, pinag-aralan lang nila ng 4 na araw. Ang diba? gagaling ng mga bata dito. Ang gagaling. Palakpakan nyo nga yung sarili nyo. Yan. So, ngayon, ano pa ang mga gagawin natin, Kuya Sam? Mga bata, gusto niyo ba sumayaw? Ayan. Parang inaantok pa ata kayo eh. Gusto niyo ba sumayaw? Ayan. Ayun So, pala.
Nga pala, magpapaalam na pala muna ako kasi marami pa akong pupuntahan na bansa at bibigyan ko sila ng mga gift boxes at magtuturo pa ako ng mga memory verse. Kaya mga bata, paalam na! Paalam! Sana bumalik ka uli sa isang taon, no? Bigyan mo kami uli. Padalan mo kami uli ng mga gift boxes. Meron bang gusto makareceive uli sa mga susunod na taon? Yan. So, dahil ngayon ay graduation natin, aawit tayo, sasayaw tayo, nang bibigyan natin ng kapurihan ang Diyos. Amen ba? Amen? Amen! O, sige, tawagin na natin yung ating mga ate at kuya. Yon, okay. So, hello po everyone! Alam ko naman na ngayong araw ay graduation natin. Di po ba, kids? Graduation natin? Wow, mukhang excited nga naman. Siyempre, bago tayo mag-graduation, simulan muna natin with praising our God. So, pwede ko ba ayahanin lahat tayo ng tumayo para sa ating Diyos? Yan. Okay, thank you. And sama-sama tayo purihin ang ating Diyos. Ready na ba kayo purihin ang ating Diyos? Okay. Sama po tayo purihin. Palakpakan ang ating mga Diyos. Ang ating Diyos. Your feet, 'cause you're the only one I need. I turn to you and you're always there. Every time it's you I see, I put you first, that's all I need. All I am, I'm still yours. Sama-sama palakpakan natin God! One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You're always there, every how and every rhythm. The grace of love so deeply within me. You'll never change. Yesterday, today, the same. For every time, every time. They go one way, one way. Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. You're the way, the truth, and the life. I live my faith and run my side for you. You're living off of me. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live our faith and not outside for you. You're living off of me. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live our faith and not outside for you. You're living off of me. We go one way. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for. One way, Jesus, you're the only one that I can live for.
natin palakpakan ng ating Diyos. Okay, ako po uli ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga nakapunta ngayong araw. And alam ko naman, since medyo hyped up ang energy natin ngayon, ready na ba kayo sa graduation? Ay, bye kids! Hello mga bata! Parang di ako sanay makipag-usap sa mga bata. So magbabata-bataan na rin ako, di ba? Masaya ba kayo ngayon? Bakit kayo masaya? Ha? Kasi matatapos na yung pag-aaral nyo. Marami ba kayong natutunan? Sino-sino ang mga teacher nyo? Natatandaan nyo ba ang mga pangalan? Sige nga, magbigay ng isa, itong naka-violet. O, yung tataas ng kamay, nakatirintas ang buhok. Sinong natandaan mong teacher? Anong name? Ha? Beth. Oh, si Sister Beth, number 1. Sino pa? Sinong natatandaan nyo pang teacher nyo? O yung, ay wag na si Gail. Yun ang nasa likod ni Gail. O, ikaw, naka-stripes. Sinong teacher natandaan mong name? Hello. Teacher Shalom po. Oh, si Teacher Shalom. Sino pa? Sino pang gustong sumagot? Sino pang teacher ang inyong nagustuhang magturo at love mo? Teacher Malu. Oh, Teacher Malu. Thank God. Sino pa? Yun yung katabi mo, yung Beth. Yan. Sino pa iya? Si Teacher Josephine po. Oh, Teacher Josephine. Salamat sa buhay nila. Sino pa? Sino pa mga teachers? Wala bang lalaki? Wala pang lalaking teachers? Wala? Sino? Nagbulungan pa? Teacher Ana. Sino pa? Sino pang teacher ang dapat nating pasalamatan? Teacher Danica. Teacher Danica. May Teacher Danica pala. Di ko kilala yun, ha? Sino pa? Sino pang teacher? Ubus na ba? Parang marami pa. Sino pang teacher ang inyong love? Sino? Sino pang teacher ang natatandaan nyo ang pangalan? Teacher Rael. Teacher Rael. Rael. Oh, si Teacher Rael. Oh, glory to God kay Teacher Rael. Meron pa ba? Meron pa bang nalimutan? Sino? Sino pa iha? Teacher Jasmine. Sino pa? Teacher Jasmine po. Sister Josephine uli. Jasmine. Sino pa? Ay, pakakainin ng chicken and rice ang makakasagot. Sino pang teacher ang natatandaan nyo? Sino? Si Teacher Harmony po. Oh, yeah. Si Teacher Harmony. Tama. Ang mga bata ay hindi makakalimutin. Dahil pang matatanda. Jen. Teacher Jen. Oh, Teacher Jen. Glory to God. Sino pa? Teacher Saint. Teacher Saint. Okay. Who else? Meron pa ba mga bata? Sige po, sandali lang yan. Ang inihanda ko ay para sa mga parents, no? So, since wala ang mga parents dito, mostly, para na rin ito sa mga bata. Kasi ito mga bata, isang kwento. Gusto nyo ba ng isang kwento? O sige, buksan natin ang kwento. Magbabasa tayo, ha? Tagalog, ha? Sabayan nyo ako. Yan, sabihin nyo, Lucas. Dali lang, mga anak. Lucas
16, 19, hanggang 31. O, sige, basa tayo ha. 1, 2, 3. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nangangalang Lazaro. Tadtad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumog na nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso ang kanyang mga sugat. Sabi niyo, ew. Yan. Mamaya may question ako ang makakasagot. May prize, ha? Kaya unawain niyo ang kwento, ha? May prize. Kukunin ko yung prize ko doon sa inyo. Okay, next. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Mamaya hindi nyo na mababasa yan, ha? Pero magtatanong ako, ha? Kaya unawain at tandaan, ha? Para may prize kayo. Next. Next slide, anak. Ay, ito na nga. Sa gitna ng kanyang pagdurusa, saan siya nagdurusa? Sa Hades. Hades. Ang Hades ay ano sa ibang, sige nga, magsisimula na ako ng tanong. Ano ang ibang salita sa Hades? Sinong may alam? Pero yung sa mga batang isip, ha, wag muna kayong sasagot yung mga batang isip. Ano ang ibang name ng Hades? Ha? Ito nasa tabi. Ayan, ikaw, tayo. Ha? Ano daw? Hell. Tama, hell. Sandali lang, ha. Mamaya ang prize, ha. Okay, hell. Okay. Okay, dinala sa hell yung mayaman, tama? Okay. Mamaya may question pa ako, ha. Unawain natin ang kwento. Tumingala ang mayaman. Read, please. Tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham. Kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Sino yung naghihirap sa apoy? Yun, nakaputi. Tinatandaan ko ang nagsumasagot. Sino naghihirap sa apoy? Yung mayaman. Yung mayaman, di ba? Okay. Nasa na? Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. Nagpasasa. At si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayoy inaaliw siya rito. Samantalang ikaw na may nagdurusa. Nasaan si Lazaro ng oras na yon? Na may umaaliw sa kanya. Nasaan siya? Magaling siya, may premyo ka na. Nasaan si Lazaro ng oras na yon na siya ay inaaliw siya? Nasaan siya?
Sino ang may alam ng sagot? Ha? Huwag na yung nakasagot. Ikaw. Heaven. Okay, nasa heaven si Lazaro. 3 na ang bibigyan ko ng prize, ha? Kaya makinig. Yung mga nandito hindi nakikinig. Next. Number 26. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narinig ay hindi makapariyan. At ang mga nariyan ay hindi makaparini. Tanong, sino yung nagkukwento? Sino yung nagsasalitang yun? May nagsasalita dyan kasi ang karakter dyan, si Lazaro, saka isang mayaman, tama? Parehong namatay. Sino pang isang karakter ang nabasa nyo ron? Abraham? Tinanong mo ako si Abraham? Oo, si Abraham. Si Abraham, di ba? So, yun na ang kwento. 3 na sila dyan, ha? Tandaan nyo ang kwento, ha? Ilan na yung bibigyan ko ng prize? 4 na. Okay, 4 na sila. Sabihin mo, wag nyo hindi ko kayo kalilimutan, ha? Anyway, next po. Verse 27. At sinabi ng mayaman, kung gayon po amang Abraham, ipinamamanhi ko sa inyo, papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama. Sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ninyo siya upang babalaan. At nang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Tanong, bakit nagdurusa ang mayaman? Medyo malalim na tanong, bakit nagdurusa ang mayaman? Di ba doon sa kwento kanina, anong nangyayari doon sa mayaman? Anong ni-request niya kay Amang Abraham? Anong pagdurusa ang hinahanap niya, ang nararanasan niya ron? Anong pagdurusa? Anong paghihirap? Natatandaan nyo? Anong paghihirap? Ay, very good. Si little girl with lavender dress. Init po. Oh, very good. Mainit. Di ba? Tama. Ang galing niya, oh. Dahil yung malalaki dito. Mainit. Di ba, anak? Sabi niya, idut-dut nyo ang iyong daliri. Pakisabi amang Abraham, idut-dut ni Lazaro ang kanyang daliri, patakan yung aking dila dahil siya ay naiinitan. Dapat balikan natin, anak. Yung naiinitan siya, yung slide. Yan. Yan. Amang Abraham, mahabag kayo sa akin, sabi nung mayaman. Utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. So, sabi niya, sapagkat naghihirap ako sa apoy. Tama si little girl. Init na init siya doon. Saan niyang lugar yun? Yung init na init. Ha? Sahel. Oo, alam natin mga bata, Sahel. So, ito palang kwentong ito para sa mga bata, hindi sa para matatanda. But I encourage the GIOS members na gamitin po ninyo itong kwentong ito sa Bible study, sa pag-share sa patay, kasi napakaganda po nitong kwentong ito. Tama ba, Lolo? Lolo Abraham? Yan. Siya po si Lolo Abraham. Ayan, Lolo, di ba ang ganda ng kwento? Ang daling unawain. Hindi na kailangang i-preach pa. Basahin lang po natin. Okay, go ahead. Tatapusin na natin. At hindi ko na matanda na ang mga pre-premiuhan ko. So, okay, nasa na tayo? Ito na tayo. Okay, tapos na tayo dyan, anak. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ang mga sinulat ni Moses at mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi pa ba sapat ang mga iyon? Tugon niya. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan.
Pumayag ba? Pumayag ba si Abraham na si Lazaro pabalikin? Bumayag ba siya sa request ng mayaman na bumalik? Hindi siya bumayag. Hindi siya pumayag na pabalikin si Lazaro. Okay? Nasa na tayo? Anak next. Okay, ito nga pa pala, hindi pa. Sinabi sa kanya ni Abraham, anak, sige, go ahead. Sapagkat, sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moses at mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay. Next, please. Narinig ko ang isang malakas na okay, hindi pa ito. Wala na, mamaya na po tayo dyan. Tapos na ang kwento. Gusto nyo bang kunin ko na yung pampremyo ko? Oo. Dapat pala may nagbabasa kanina habang kumukuha ng kwento, ano? Okay. Ako'y para hindi masayang yung, sino po ang pwedeng, Jayco, balika. Yung balikan natin uli yung kwento habang kinukuha ko yung pampremyo. Jacob, ikaw ang mag-lead ng pagbasa. Yan. Ito kamukha ni Lazaro. Pupunta kaya ito sa heaven? Hindi. Sabi nung isa, hindi. Ayan. Game na po. Ayan. Basa. Basa tayo, guys. Okay. Lucas chapter 16, verse 19 to 31. May isang mayamang nagdaramit ng mamahalin at sagana sa pagkain araw-araw. At may isa naman pulubing nangangalang Lazaro, tad ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman. At upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat, namatay ang pulubi. At dinala ng maanghel sa piling ni Abraham, namatay rin ang mayaman at inilibing. Asan yung ano? Ayan. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag po kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isausaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila. Sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa. At si Lazaro ay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon inaaliw siya rito samantalang ikaw na may nagdurusa. Ayan, kamukha ba siya ni Lazaro? Nakita niyo na ba si Lazaro? Ayan, tingnan niyo si Jacob. Kamukha siya ni Lazaro. So, anong lesson sa kwento? Parang ayoko nang mag-exhort kasi tapos na yung oras ko. 15 minutes lang daw ako dito. Anong kwento? Anong dalawang lugar ang nakita nyo sa kwento? Taas ang kamay. Anong dalawang lugar ang nakita nyo sa kwento? Heaven po, tas hell. Okay, heaven at hell. Sa tingin nyo, yung matatanda na o medyo matured, sa tingin nyo, bakit napupunta ang tao sa heaven? Sige, Mike nga please, Mike. Doon sa mga matured na lalaki sa likod. Dito. Taas ang kamay. Sa tingin nyo, bakit napupunta ang tao sa heaven? Hindi lang si Lazaro. Siya daw, Bet. Bakit napupunta ang tao sa heaven? Magalang po, tsaka po. Magalang. Sino pang may sagot? Mukhang hindi natamaan ng kumpleto. Yun, Bet, yung lalaki. Ikaw, may sagot ka? Bakit napupunta ang tao sa hell? Magalang. Sa heaven.
Bakit napupunta ang tao sa heaven? Magalang po, tas mabait. Magalang, mabait. Doon sa mga medyo may magandang ano na, matured. O ikaw anak, bakit napupunta ang tao sa heaven? Dahil po may kabutihang asal po sila. Dahil may kabutihang asal. Anak, bakit napupunta ang tao sa heaven? Kasi po, nagpe-pray tsaka Kasi- nagtitiwala sa Diyos. Nagpipray at nagtitiwala sa Diyos. Tama naman. Yung naka-stripes. Dahil po pananampalataya. Okay. Pananampalataya kanino? Pananampalataya kay Sister Beth? Pananampalataya sa mga teacher? Pananampalataya kanino? Kanino dapat manampalataya? Kay Jesus po. Ayan. So, ube. Violet ang bigay ko. Kay anong pangalan mo? Ikaw na, Beth. Ayan. Narinig niyo mga bata? Napupunta sa heaven ang isang tao, ikaw at ako, hindi dahil magalang, hindi dahil mabait, hindi dahil gumagawa ng mabuti, kundi dahil nanampalataya. Kanino? Wala yun sa kwento, pero yun po ang katotohanan sa mga bago po na parents. Napupunta po tayo sa heaven, hindi dahil sa anumang mabubuting gawa. Di po ba? Another question. Sa tingin nyo, may naging pagkukulang ba yung mayaman? May naging pagkukulang ba yung mayaman? Anong naging pagkukulang ng mayaman? Taas ang kamay. Tumataas pati si ano. Ano naging pagkukulang ng mayaman at napunta siya sa impyerno? Di po siya nananampalataya. Kumplituhin ang ang sagot. Dahil, Kasi po, hindi po siya nananampalataya at saka po masama po ugali niya. masama ang ugali. Hindi nananampalataya kanino? Hindi siya nananampalataya kanino? Kay Jesus po. Oo. Yung masamang ugali, anak, pare-pareho tayong masamang ugali. Isa lang ang napaka-importante, mga minamahal, na tayo ay manampalataya sa ating Panginoong Jesus. Kasi pag tayo ay nanampalataya sa Panginoong Jesus, tayo ay mapupunta sa heaven. Ito po ang heaven. Next, yung last slide. Pag tayo po ay nasa heaven, ito po ang katatayuan ng tao na nasa heaven. Last slide. Ito po ang, pag tayo po ay nasa heaven na, last slide. Last slide. Hindi, may isa pa, yung huling-huli, yung pahayag. Ayan, ito. Ang bagong langit, ito po nandun po ngayon si Lazaro. At ito rin po ang patutunguhan nating lahat kung tayo'y mananampalataya sa Panginoon. Gusto nyo bang manampalataya sa Panginoon, mga bata? Okay. Basa tayo. Basa mga anak. May tanong pa ako. Sige, may pampremyo pa ako. Sige. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siya kasama nila at magiging bayan niya. Makakapiling nila ng palagian ang Diyos. At siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala nang kamatayan, dalamhati, pag-iyak, at sakit, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Next, please. Wala nang kasunod yun. Okay. O, yun lang. Ano ang pakiramdam ng isang nasa langit? Ayon doon sa ating binasa. Anong pakiramdam? Anong katatayuan? Anong sitwasyon niya sa langit? Pag nasa langit, anong sitwasyon? Ha? Taas? Masipag ito eh. Mabuti.
mabuti, maganda, at masaya. Okay. Maganda, mabuti, at masaya. Sinong gustong pumunta sa langit? Sino? Sinong pong gustong pumunta sa langit? Ayan. So, sa oras na to, tatanggapin nyo. Sino? Sino ang tatanggapin nyo? At pananampalatayanan? Ha? Si Jesus, ang Panginoong Hesus Kristo. Sabi sa mga matatanda, no? Para sa matatanda na to. At sa inyo rin, mga anak. Sabi sa Isaiah 55:6, hanapin si Yahweh, samantalang siya ay iyong makikita. Siya ay tawagin habang malapit na. Sa ngayon kasi, ang Diyos natin ay Diyos ng awa at kahabagan. Siya ang Diyos ng kapatawaran at patuloy na humahanap sa mga kaluluwang nawawala. Patuloy na kumikilos upang magpatawad siya. Subalit, isang araw darating sa muling pagdating ng Panginoon, siya ay isa ng hukom. Ano ba ang hukom? Anong ginagawa ng hukom sa korte? Siya ay humahatol. Siya ay humahatol kung sino ang gumawa ng masama at kung sino ang gumawa ng mabuti at alam niya kung sino ang nanampalataya sa Kanya. So, tandaan po natin, sabi sa Isaiah 55:6, hanapin si Yahweh samantalang siya ay makikita. Ibig sabihin, habang siya ay Diyos pa ng kahabagan at kaawaan. Sapagkat sa muling pagbabalik niya, sabi nga sa second coming, siya ay babalik bilang isa ng hukom. Ang bawat isa ay hahatulan ayon sa kanyang ginawa, mabuti man ito at masama. At sa mga believers na kapatid ko, hahatulan din po tayo lalong-lalo na ayon sa mga bagay na hindi natin ginawa. Ano ang mga bagay na dapat gawin ng isang mananampalataya? Pag alam natin ang mabuti at hindi natin ginawa, yun po ay kasalanan. Alam natin dapat magpahayag ng salita ng Diyos para kukunti ang mapunta sa impyerno katulad ng mayaman, pero hindi natin ginawa, yun po ay isang kasalanan. Dahil tayo pong lahat ay tinawag sa isang banal na layunin, yun po ay maging extension tayo ng pagpapala ng ating Diyos. Ang ating Diyos po ay pumarito to seek and save the lost, at tayo po ay kanyang instrumento. Tayo ang kanyang paa, tayo ang kanyang kamay, tayo ang kanyang boses, at tayo ang kanyang puso. Naunawaan natin yun, mga bata? Tagalog naman, di ba? Okay. So ngayon, anong dapat natin gawin para tayo maligtas? Ha? Oh, gusto pa ng 50. Manampalataya po sa Diyos. Sinong Diyos? Jesus po. Okay. Ilan ba ang Diyos? Okay, isa lang ang Diyos. Masisipag itong mga batang to. Iisa lang. Bakit sa ano? Maraming nakaupo at nakaluhod sa simbahan doon. Nakikita nyo yon? Ha? Bakit marami sila? Diyos ba yon? Diyos ba yung mga nakaluhod, nakaganon? Ha? Pati yung maliit na bata. Diyos ba yon? Ano? Po, anghel. Anghel daw yon. Okay. Okay. So, naunawaan natin ang kaligtasan. Hello, mga bata. Naunawaan natin kung paano tayo maliligtas? Gusto nyo pa ba ng tanong bago ako matapos? Gusto nyo pa ng tanong o gusto nyo ng 50 pesos? Ano? Ano pa ba ang tanong? Maliligtas, taas ang kamay ha. Maliligtas ba ang tao kung hindi sila tatawag sa Panginoong Hesus? Hindi. Oh, si Boy gustong magka-premyo. Sige, tayo po ay magwawakas na sa isang panalangin, ha? Wala na akong makitang pwedeng itanong sa inyo. Sa mga baguhan po dito ng mga parents, we want to thank you so much for supporting yung ating activities. Ang mga anak po nyo, pinagkatiwala nyo sa amin, ang iba sa inyo, inihati dito ang inyong mga anak, mahal ang bayad sa tricycle kahit sa jeep, but you exerted your effort para po ang mga kabataan na to ay matuto. From our hearts, we want to thank you po talaga. Thank you so much. And ito po ginagawa natin para lang po sa Panginoong Hesus. Para lang po sa Panginoong Hesus kasi
Siya po yung nagbigay sa amin ng mandate o ng utos na ipalaganap po ang magandang balita ng kaligtasan. Kaya ginagawa po namin to dahil po sa utos ng ating Panginoon to spread the gospel, lalo na po sa mga kabataan. Sige po, tayo po'y manalangin, mga kabataan. And gusto niyo bang tanggapin ang Panginoong Jesus sa oras na to? Gusto niyo magtiwala sa Kanya? Sige. Susundin niyo ako ha, sa isang maigsing panalangin ha. Yung puso niyo, bubuksan niyo sa Panginoon. Ibig sabihin, yung kaisipan niyo at yung puso niyo, kunyari nandito ang Panginoon, kinakausap niyo. Alam niyo yung kunyari? Kunyari, sa isipan nyo, sa puso nyo, andito ang Panginoon at siya yung kausap nyo. Ganon din po sa mga nanay at tatay na gustong tumanggap sa Panginoon. Kunyari, andito ang Panginoon at binubuksan nyo yung inyong puso sa Kanya, pinagtitiwalaan nyo siya at pinapapasok sa inyong buhay sa pamamagitan po ng isang panalangin ng pagtanggap. Sige po mga mahal na magulang, mga anak, kahit po tayo ay sa edad nyo na napakabata, huwag na natin hintayin na tumanda kayo tulad nung mayaman at maghirap. Tayo manalangin, ipikit ang mga mata, ipikit ang lahat ng mata, at iyuko ang mga ulo, at buksan ang puso, at ating pong, habi nga ating i-confess, ating ideklara, sabihin natin, mabuting Diyos, sa oras na ito po, binubuksan namin ang aming puso at humihingi kami ng tawad sa lahat ng aming mga kasalanan. Simula nang kami isilang. Panginoong Jesus, pinapapasok kita sa aking puso at tinatanggap sa aking buhay bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo na po ang maging driver ng buhay ko at siyang masunod sa buhay ko simula sa oras na to. Tinatanggap ko po ang libreng regalo ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong kamatayan at muling pagkabuhay sa krus. Turuan po ninyo ako na sumunod sa kalooban nyo simula sa oras na to, at banal na Espiritu Santo, tulungan nyo ako sa pang-araw-araw na buhay ko at turuan nyo ako sa pagbabasa ng Biblia. Kayo po ang masusunod sa buhay ko sapagkat walang ibang Panginoon na susundin ako. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless you, mga bata. Ay, iniimbitahan ko kayo na laging pumunta rito pag Sunday. Meron tayong Sunday School, hindi dito natatapos ang ating pag-aaral. Mayroon tayong Sunday School every 9:30 ng umaga hanggang 10:30. Pupunta ba kayo dito? Sinong pupunta dito para mag-aral? Ang dami, ang dami. Sinong pag-aaralan nyo? Si Jesus. Ayan. So, pupunta ka dito, ha? Anong pangalan mo? Andre. Sino pa ang pupunta rito na mababait na mga bata? Talagang pati si Gabe pupunta. Gabe, pupunta ka talaga, ha? Ang liit nitong batang. Anong pangalan mo? Justin. Taga saan ka, Justin? Taal. Pupunta ka sa Sunday. Isasama mo ang tawag mo, mama, tatay, papa. Ano? Sasama mo ang nanay at tatay. Pag nakita kita, nakasama mo ang nanay at tatay, bibigyan pa kita sa Sunday, ha?
Ayan. So mga bata, maraming salamat. Na-enjoy nyo ba pati ang pagkain natin? Oh, thank you. Baka may mag-iyak dito sa likod. Si Ayan. Lolong Abraham. So marami ba Abraham, naging wala ka masaya na. ngayong umaga? Okay. Mamaya, meron din tayong mga marireceive pa na mga gift. Lalo yung mga gumraduate. So ngayon, tinatawagan natin yung ating mga babies, yung ating mga 2 to 4 years old. Ipakikita po nila yung natutuhan nila na sayaw. Okay? Mag-ready na rin kayo yung mga 5 to 9 and 10 to 14. Then after nung every sayaw, picture taking with your teachers.
picture taking. Yung mga teacher. Si Teacher Harmony, Teacher Jo, and Teacher Saint. Picture taking na tayo. A picture. Ngayon naman, tawagan na natin yung ating mga 5 to 9 years old for their presentation. I've heard 1,000 stories of what others think you're like, but I've heard the sweetest whisper of love in the dark of night, and you tell me you are pleased and that I am never alone. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. I see many looking for answers far and wide, but I know we're all looking for answers only you provide, and you know just what we need before we say a word. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways. You are perfect in all of your ways to us. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. You're a good, good father. It's who you are. It's who you are. It's who you are. And I'm loved by you. It's who I am. It's who I am. It's who I am. Okay, yung mga teachers, pwede nyo na po silang join. Teacher Beth, Teacher Evelyn, and Teacher Risa.
po ay tinatawagan natin yung mga 10 to 14, yung mga ate at kuya. Teacher Jenny, Teacher Anna Flor, and Teacher Malu, join them. Please join them.
gagawin naman po natin yung LOVE. Tayo po kayo uli. Tayo uli. Ginugutom namin talaga kayo. Okay, ready na ba? Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending Salamatan natin si Ate Danica, si Ate LK, si Kuya Rael, si Kuya Jacob, si Ate Shalom, si Ate Jasmine, at si Kuya Sen. Yan. Ngayon po ay meron pong mga bata na hindi nakatapos nung 12 lessons natin. Pero nag-participate po sila. So, kapag natawag po yung pangalan nyo, punta po kayo dito at may ibibigay po kaming something para sa inyo. Okay ba yun? Okay? Tinatawagan ko po yung mga teachers natin dito sa harapan kasi in no particular order na po ito.
Okay? So, tinatawagan natin si Jazz Krista Abela, si Rina Lynn R. Rubin, dito kayo sa harap, si Andre Jose S. Cruz, si Athena Scarlett C. Gonzalez, at si Precious May I. Castro. Ayun na. Picture na. Sinong teacher ang pwedeng sumama sa kanila? Picture. Teacher Risa, Teacher Belen, pwede po bang pa-join? Teacher Jenny, kung nandyan ka pa. Sige po, picture taking po. Then, ang kasunod po niyan, si Jazz Aril Villapando, Lisel Maxine, pwede na kayong pumunta dito sa harap. Lisel Maxine Roberto, Athena Jade Villapando, Zayden S. Cruz, and Angelo Flamenio. Jazz Aril Villapando, Lisel Maxine Roberto, Athena Jade Villapando, Zayden S. Cruz, and Angelo Flamenio. Akyat uli kayo dito sa taas. Okay, akyat kayo uli dito sa taas. Picture taking tayo. Teachers! Okay? Then, si Jaira Jeff V. San Pedro, Faytan Jazz Alejo, Andrea de la Cruz, Charina Joyce Maniego, Altea. Jaira Jeff San Pedro, Faytan Jazz Alejo, Andrea de la Cruz, Charina Joyce Maniego, and Altea. Sige, Ate Jo at Ate Harmony, pakisamahan na sila. Okay. Okay. Si Madi, Almira, Zane Johan Lumabas, Jersey Jeff San Pedro, Andrea Rain Cruz. Madi, Almira, Zane Johan Lumabas, Jersey Jeff San Pedro, and Andrea Rain Cruz. Sige po, kayat na po tayo.
Althea, Madi, Almira, Zane Johan, Jersey Jeff. And Andrea Rain. Wala. Sige, mga teachers. Pakisamahan po. The picture. Okay, next. Freya Vexana Tanghal, Justin Nico Flamenio, Mikey Adriel Peralta, J. Ryan Hermano, Gian Aguiluz Hermano, and Aaron Pontesha. Freya Vexana Tanghal, Justin Nico Flamenio, Mikey Adriel Peralta, J. Ryan Hermano, J. Ian Aguiluz Hermano, and Aaron Pontesha. Sige po, teachers, pakisama. Okay? So ngayon naman po ay tatawagan na po natin. Ito po, sila po yung mga nag-graduate talaga. As in, nakumpleto po nila yung buong VPS po natin. Okay? Tinatawagan ko po yung teachers po ng 2 to 4. Sila Ate Jo, si Ate Harmony, and Kuya Saint to assist si Pastora po kaya. Okay? Tinatawagan po si Rafael Caleb Manite. Yay! Nakumpleto niya. Sama mo ang iyong nanay at tatay. Sama na po yung mommy at daddy. Then, si Amira Cruz. Yay! Isama na ang buong angkan. Si Amira daw po ay most active. Yan. Then, yung mga teachers po ng 7 to 9, pwede po mauna na kayo dito sa harap. Si Teacher Beth, Teacher Riza, and Teacher Belen. Tinatawagan po si Jeremiah Gran Cruz. At saka si Gabe Onesimus Cruz. Sige. Sama ka na. Then si Justin Nico Flamenio. Justin Nico.
Completers pala si Justin. Galing din pong sumayaw nitong bata na to. Wala kang kasamang mami, Justin? Then, magpagsabay-sabay na lang din daw po itong magkakapatid na Rosero. Renato Rosero Jr., Hayat Alara Rosero, and Nasrin Rosero. Sama niyo si nanay at saka si tatay. Sofia Parungaw. Siya pala yung naka-receive ng dollar. Thank you po. Then, si Atina Ramirez. Kailangan sunduin ng lola. Then, Janela Flamenyo. Kay 410 to 14, Raisa Asisio. Teacher Jenny and Teacher Anna Flor, please join them. Sige po. Okay lang. Apo, mamaya. Nens Castro. Sofia Eugenio. Si Gail. After this, Gail. Si Gail Ramos. Okay lang po. Sige, picture. Macy Flamenyo.
Marion Garcia. Best in memory verse din daw po. Daming memory verse na baon ni Marian. Danica Maniego. Jasmine Maniego. Baka gusto niyo na magsabay. Asa na si Jasmine? Yuri Ramos. Shane Yuri Ramos. Then magkapatid po si JC Santos, sama niyo na nanay niyo, at saka si Jackson Santos. Best in memory verse din daw po si Jackson. Wow! Then, last but not the least, hinabol talaga to, inupuan ni Sister Ana Flor, si Liza Santos. Yung pong, baka gusto niyo po samahan, Brother Donato. Okay na daw. Meron daw pong hindi natawag. Olivia? Ha? Complete ka? Ano pangalan mo? Ano na? Justin. Hindi siya natawag. Okay. Oo, lagi nga siyang present. Okay. Huwag ka munang uwi Special yun sa'yo. Then si Olivia. Asa si Olivia? Okay, yung mga teacher po, inaanyayahan po na tinawag kanina si Maddie. Tinawag. Hindi siya nagpunta. Tinawag ko kanina si Maddie. Ha? Tawagin mo na. Sige po yung mga teachers po, yung mga volunteers, pwede po dito sa harap, picture taking lang po tayo. Okay, yung best dancer daw po, nakita naman ninyo kanina. Sa 2 to 4, si Caleb, manang-mana sa tatay niya. Caleb Manite. Ayun daw. Ngayong okay, yung si Jazz, best dancer po from 10 to 14. And si Amira Cruz, most articulate.
Oo, lagi yan dito. Lagi siya dito. Oo, oo. Huwag ka munang uuwi, Jazz, Sige po, salamat po sa bawat isa. Tinatawagan po si... Ibibigay na po namin yung mga pagkain, pero ipanalangin po muna natin. At every Sunday po, sana makabalik kayo dito. Meron tayong Sunday School tuwing alas 9 ng umaga. Meron po tayong Sunday School para sa mga bata. Then meron po tayong worship every 8 a.m., prayer meeting every Wednesday. At kung meron pong gusto na magpalista, magkaroon po ng Bible study, approach nyo lang po kahit sino po sa akin or kay Pastor Arn. Approach nyo lang po kami kung gusto nyo pong magpa-open ng Bible study. So ngayon po, tinatawagan ko po si Sister Ana Flor para po ipanalangin yung ating pagkain at saka po yung closing prayer. Sister Gren na lang po pala. Let's pray. Okay, pwede po ba tayong magsitayo para po at tayo ay manalangin? Maraming salamat po sa lahat ng magulang na nandito ngayon. Palakpakan niyo naman si Mami, Daddy, Nanay at Tatay. Hindi po ito magiging successful kung hindi niyo po ipinagkatiwala ang inyong mga anak sa amin. Kaya pumaasahan po ba namin sa susunod na taon ay nandito pa rin po tayo? Amen? Amen. At inaanyayahan po namin kayo na dumalo tuwing pong Wednesday. Meron kaming prayer meeting. Meron din po kaming Sunday service every Sunday. And then kung ano po, mga mami, daddy, kung nais nyo pong magpabukas ng prayer meeting or Bible study sa bahay nyo, sabihin nyo lang po at i-approach nyo lang po si Sister Malu at pupunta po kami sa inyo. During po sa araw na gusto nyo, pwedeng Saturday, Sunday, or kung ano pong araw, basta po paplanuhin natin. Makakaasa po ba kami na balang araw, iimbitahin nyo po kami sa inyong mga tahanan para tayo po ay mag-Bible study? Ay, parang mahina. Amen? Amen. So, maraming salamat po. Nasaan ang mga kabataan natin? Palakpakan niyo naman ang mga sarili ninyo. Very good yan. Kahit mainit, nagsasagot ng mga workbook yan. At saka very active. So, we are blessed na naging party kami ng journey na ito. At itong journey na ito hindi magiging successful kung wala ang ating mga kabataan. So, for the last time, pwede bang palakpakan natin ang bawat isa para sa matagumpay na gawain na ito? At higit sa lahat, palakpakan natin ang ating Diyos na siyang lumikha sa atin dahil sa buhay at araw na ito. So, tayo po ay manalangin. Father God, we thank you for today na kami po ay graduate na Panginoon sa Bible School, Panginoon. Lord, maraming salamat sa biyaya na ipinagkaloob mo, sa provision, Panginoon, sa mga regalo na aming mga natanggap. Lord, tunay nga po na train up a child the way he should go and he should not depart from it. So, nawa po na sa puso ng mga kabataan na ito, Panginoon, na sa murang edad na meron sila, Panginoon, ay nakakilala na sila sa inyo, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga magulang na talaga pong pinagkatiwala nila ang kanilang mga anak sa amin, Panginoon. Nawa po na kung ano man ang desire nila, desire ng puso nila para sa kanilang mga anak at sa kanilang mga pamilya, Panginoon, ipagkaloob niyo po, Panginoon, sa inyong perfect timing and perfect will, Panginoon. We bless each and every family na nandito, Panginoon. We declare blessing upon them, peace of mind, Panginoon, pagmamahalan sa bawat isa, Panginoon. Nawarin po, Panginoon, na ang pagkain na aming pagsasaluhan ngayon, Panginoon, ay inyo pong i-bless, Panginoon. Cleanse it and make it nourishment to our body. Maraming salamat sa mga kamay na nagpagal para po ito ay maihanda at sa mga generous hearts na nagbigay para po ito ay mabili, Panginoon. Bless this church, Panginoon. Bless your church, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat po ng inyong nakikita, Panginoon, sa lahat ng gawain na ito sa
sa desire ng aming mga puso, Panginoon, lahat po ito inaalay namin para sa inyo. To you be all the highest praise and glory in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, and all shall say, Amen. So, meron pong pagkain yung mga anak natin. Kuha po kayo. Tas kung meron pong hindi natawag kanina, approach nyo lang po. Huwag po tayong uwi nang wala tayong mauuwi. Okay po? Thank you po. Tsaka po inuulit ko po yung mga gustong magpa-Bible study sa bahay, huwag po kayong mahihiya. Kami po ang dadayo sa bahay ninyo, okay? Sige, pwede daw pong iuwi yung pagkain kung gusto daw po. Sino pa ang walang food na bagets? Sino pa walang pagkain na bata? Sino pa ang walang food? Si Caleb meron na ba?